Donnie Pangilinan at ama na si Anthony magbebenta ng murang diesel sa kanilang gasolinahan. Hinangaan ng netizens, pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at produktong petrolyo, isang noble act ang hinangaan ng mga netizen mula sa pamilya ng aktor na si Donnie Pangilinan. Habang hindi tumitigil sa pagsirit ang halaga ng mga produkto ng langis, nagpatupad naman ng 3 pesos tapyas kada litro sa presyo ng diesel ang gasolinahan na pag-aari ng mag-amang Donnie at Anthony. Sa isang Facebook post ni Anthony Pangilinan, ama ni Donnie, inanunsyo nito ang pagbabawas ng 3 pesos kada litro sa regular price ng diesel sa kanilang gasolinahan sa South Forbes sa Cavite simula Marso 17. Ayon kay Anthony, sinuri nila ang epekto ng nagtataasang presyo ng langis, hindi lang sa kanilang negosyo, kundi sa mas malawak na komunidad. Inamin niya na ang ideyang ito ay nanggaling mismo sa kanyang anak na si Donnie. Bagamat aminadong hindi ito favorable kung pag-uusapan ang kita o numbers, nanaig ang kagustuhan nilang makatulong sa mga motorista at consumer na hirap na sa sunod-sunod na oil price hikes. Our partner Yes. Suggested a move that didn't make sense numbers-wise, but was 100% in line with our mission, support those who need it most in the community, pahayag ni Anthony. Hindi naman nagpahuli ang mga netizen sa pagbibigay ng papuri sa mag-ama. Marami ang humanga sa pagiging socially conscious ni Donnie at sa suporta ng kanyang ama sa ganitong adhikain. Matatandaan noong Lunes, inihayag ng Department of Energy na maaaring umabot na sa 114 pesos kada litro ang presyo ng diesel mayong linggo, kahit na pumayag ang mga oil companies na tapyasan ang pagtaas sa presyo sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Gary na 5 kumpanya ng gasolina ang nangako ng unti-unting pagtaas, kabilang ang Shell Pilipinas, Total, Sea Oil, Petron, at Flying E. Tinitiyak din niya sa publiko na sapat ang supply ng gasolina sa bansa hanggang sa katapusan ng Abril at maaaring umabot pa hanggang Mayo kung susundin ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Dagdag ni Gary na habang nililimitahan ng ilang bansa ang kanilang pag-export ng gasolina sa ibang mga rehiyon, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga kasalukuyang supplier tulad ng South Korea, Japan, at Thailand upang makakuha ng karagdagang supply. Kamakailan lamang, upang mabawasan ang pasanin ng mga tao, ipinasa ng mga mambabatas ang panukalang batas na nagbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng otoridad na kumilos agad sa panahong ito ng kagipitan sa ekonomiya. Ang hakbang na ito ay iminungkahi upang mapagaan ang epekto ng tumataas na presyo ng gasolina na direktang nakakaapekto sa mga manggagawa sa transportasyon, magsasaka, at mga negosyo na umaasa sa mga produktong petrolyo. Sa sesyon ng plenaryo, mahigit 200 na mambabatas ang bumoto pabor sa House Bill maaaring suspindihin o bawasan ni Marcos ang excise tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo kapag ang presyo ng langis ay tumaas ng labis. Sa panahon ng State of National Emergency o kalamidad sa Pilipinas, hawak ng Kongreso ang eksklusibong kapangyarihan na magpataw ng mga buwis, kaya naman dapat itong magpasa ng batas na nagbibigay sa Pangulo ng otoridad na ayusin ang mga excise tax. Kung maisa sa batas, maaaring ganap na suspindihin ni Marcos ang mga nakapirming excise tax sa mga produktong petrolyo na ipinataw sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Magkakaroon ng malaking pagbaba sa kada litro ng kerosene, diesel, at gasolina. Gayunpaman, ang panukala ay kailangan pa ring aprubahan ng Senado ng Pilipinas bago ito maipadala sa Pangulo para sa pagpirma. Kapag ang dalawang partido ay nag-agree na,